hanggang ngayon tila wala pa rin, mangmang pa rin ang maraming botante sa party list. Di ba sa issue ito ho ng party list, sino pa ho mapupunta doon para maghain po ng panibagong kaso? Ang grupong bayan na naman. Bayan o bayan muna. Na pinupulaan mo dahil daw ho mga kaliwa. Sa totoo lang, ako iboboto ko bayan muna. With all due respect sa inyong lahat. Kasi palagay ko, sila ang nakapagbibigay sa akin ng serbisyo. Kasi ang unang tanong ko sa inyo, ano ba business interest mo? At ng iyong pamilya. You know, first, para namang ano yan, Ted? Para namang walang presumption of regularity. Para namang pinagdududahan mo ang lahat. Palagay ko. Dapat sa panahong ito, tanggalin na po natin yung presumption of regularity. Kasi irregular na po ito eh. Hindi ba? Ang unang katanungan mo dito, ano ba interest ng pamilya mo? Di ba? Ano ba interest ng pamilya mo? Yung business interest mo, yung ang unang-unang katanungan. Salamat, Sir Professor. Kami lang po'y tumawag para kumustahin po kayo dahil alam po namin na kayo po ay naging abala na sa pag-aaral po sa mga nominado ng mga bawat party list na pinahintulutan nga na makilahok sa eleksyon ngayon pong Mayo. Kumusta po, sir? Okay naman po, tuloy-tuloy naman yung pag-aaral. Nasa proseso na po kami ng data verification. Ang target, hopefully ma-release na namin ngayong buwan po sana. Pipilitin po namin ma-release ito after due diligence sa research. Pero alam mo Ted, DJ Chacha, talagang talamak yung mga political dynasty, malalaking negosyo, without naming names for now. May mga party list group na hindi lang isang paksyon, kundi dalawang paksyon yung bilang ng mga nominado. Kailangan pang i-resolve ito ng COMELEC. Tapos meron pang isang party list group na kunwari sila raw ay makamagsasaka, pero yung isa sa mga nominado nila dating taga-PNP at kataas-taas ang posisyon pa ng PNP yung ino-occupy. You know, things like that should be known to the public, and you can expect Ted and DJ Chacha na isa sa publiko po namin yung datos na ito as soon as we verify everything po. Opo. Gaano po ngayon kahirap ito sa inyo pong grupo, Sir Danny, na 10 ang listahan ng bawat party list nominees? Okay, magandang tanong po yan. So, syempre tayo ay merong 156 na party list group. So, kung i-multiply mo by 10, 1,560 yung kailangang isa-isahing mga pangalan, bukod pa dun sa general profile ng mga party list. And then, as I mentioned, Ted, DJ Chacha, yung may mga party list group na dalawang paksyon. So, ibig sabihin, dalawang grupo yan. So, we're talking within the border of 1,600 individuals. You know what's interesting, Ted? Kung alam mo kung tatakbo ka bilang party list nominee, di ba dapat isa sa publiko mo yung profile mo? May mga listahan pa kami na no data available pa at least publicly speaking. Kaya nga masinsin pa yung research na ginagawa namin. Bukod pa sa mga party list group na apparently nangangampanya lang sila sa isang baluarte o sa isang area, kaya limitado yung impormasyon nila. At least publicly speaking. Ted, ang medyo kakaiba ngayon, syempre nakatulong kahit papano yung pagsasapubliko ng COMELEC ng kanilang mga CONA, yung Certificate of Nomination and Acceptance. Kaya lang yung iba kasi napaka-general, yung halimbawa, isang party list nominee, sasabihin siya ay businessman o kaya sasabihin siya ay farmer. So kumbaga parang isang linya lang, wala nang full credential or specific designation na nakalagay. So we take that with a grain of salt usually at titingnan namin kung totoo ba talaga yung nakasulat doon sa CONA. So medyo may kakaibang karakter ngayon yung research kasi merong mga bagay na naisa publiko na nakakatulong kahit papano pero napaka-general pa rin ng description ng mga party list nominee po. Ilang kayo dito? Gaano kayo karaming grupo dito, Sir Dan, sa napakabigat na challenge na ito at saan kayo humuhugot ng panggastos? Hindi naman natin maitatanggi, ang lahat ng ito may gastos. Oo. Okay, una sa lahat, sa usapin ng gasto, syempre we rely on donations from our member organizations and our volunteers.
Sa kaso ko, dahil ako naman ay sumusweldo bilang guro, pagka may maliit na honorarium na binibigay for voters education, hindi ko na siya kinukuha at dinodonate ko na lang sa organisasyon para kahit papano ay makatulong po ito. Tapos gaano karami, we're talking of at least 30 na mga, I stand corrected, at least 50 na mga katao na tumututok talaga dun sa ganitong klaseng research. So sila ay mula sa iba't ibang sektor kasi bilang sectoral organization, ang Kontradaya ay binubuo ng kabataan, mga taong simbahan, mga IT professional, mga guro, at iba pang mga gawain. So may mga volunteer na binigay yung iba't ibang mga sektor para sila po ay makatulong sa research na ito. Pero ito po ay voluntary, kaya sa usapin ng gastos, nakatulong na kahit hindi sila bigyan ng honoraria ay kumikilos pa rin po. Oo, papaano kaya kung merong gustong tumulong sa inyong organisasyon? Alam mo, yung mga hindi lang gustong magpakilala pero gusto mag-ambag kasi nga sa kinakailangan nyo kahit papaano na pantawid man lamang sa mga pangangailangan nyo basic, no? Oo, papaano? Opo, pwede po silang magbigay ng DM through our X account at Kontradaya, pwede rin sa aming Facebook page na Kontradaya, then yung aming username, or pwede rin magpadala ng mensahe sa aming email address na kontradaya@gmail.com. Ngayon pa lang, Ted, gusto ko rin palang pasalamatan, buti na lang nabanggit mo, na meron ding mga volunteer na kusang, mula nung nagkausap yata tayo a few months ago, they came forward to volunteer certain information about the party list group. Malaking tulong po yon kasi we take in the information and then verify din po namin. So there are certain cases na ginagawa na po yan ng mga nagbo-volunteer na ayaw magpakilala nga at nagpapasalamat po kami ng taus-puso roon. Okay, sige. So, dito ngayon sa inyong ilalabas na informasyon, hindi naman sa ako ay masyadong demanding, Sir Professor Dan. Oo. Meron bang study na, halimbawa, itong isang party list na ito nagpapakilala anti-corruption daw? Oo. Pero tahimik. I mean, sa nangyayaring lahat ng corruption issue, wala ka narinig sa kanila. As a matter of fact, may mga sinasabi daw po na ang iba nga dito involved sa corruption mismo. Meron din pong mga sinasabi na sila daw po ay para sa mga magsasaka. Pero ni minsan di mo sila narinig o wala silang advokasya sa Kongreso para sa kapakanan ng mga magbubukid. May ganun ba o medyo mas dagdag na napakaraming trabaho yon? Apo, meron pong ganong datos, and in fact, we would even tell you na merong mga mayor na third-termer na ngayon at sila ay tumatakbo bilang mga party list representative. Legally, there's nothing wrong with that, pero you and I know na parang ginagawa lang nilang placeholder yung sarili nila bilang party list nominee, and then, most likely, babalik din sila sa kanilang pagiging mayor pag natapos na yung, pag na-lift na yung kanilang term limit. So may mga ganon at in fact I should also tell you na meron ding mga nagkukunwari na makamanggagawa pero mga CEO at malalaking kapitalista pala yung mga party list nominee. So the usual thing, and in fact again I don't want to mention names muna kasi kailangan pa namin i-verify ng mabuti ito. Merong isang party list group na ang mga nominado ay iisang kumpanya. Halos lahat ng mga nominado nila ay iisang kumpanya lamang yung pinanggagalingan. So, may mga ganong kaso po. Okay. Sir Dan, paano tayo makakatulong sa kampanya na kasi unfortunately, ang realidad na nangyayari nga, hindi na po kasi compliant yung mga nakaupo ngayon, majority sa kanila, doon sa requirement na 2% na kinakailangan pong makuha mong boto sa party list, no? Hindi na compliant po. Halos silang lahat. Opo, ilan lang ang nakapag-comply dyan. So ngayon po kasi, alam nila na makakuha ka lang doon, makasabit ka lang, may isa ka ng upuan ka agad Opo. Plus, yun nga, no? Yung hanggang ngayon tila, wala pa rin, mangmang pa rin ang maraming botante sa party list. No, kaya doon sa mga lugar nila, sabi mo nga may mga nagfo-focus sa mga
particular lang na mga bayan, di ba, o lungsod. Kasi ang target mo lang dito, makakuha ka lang ng ganito karaming boto, plus yan, pasok ka na, meron ka ng 1 seat, di ba? Ang iba nga namumuhunan talaga dito. So, paano ang maaari natin gawin sa mga nakikinig ngayon para lang makatulong sa inyo sa informasyon doon nga sa pagpili sa party list na kanilang iboboto? Okay, magandang tanong po yan. Siyempre, malaking papel po yung media rito. Dapat talaga iwasan nating maging underreported aspect yung party list election. Kasi for the most part of the election coverage, mas nagfo-focus tayo dun sa mga prominenteng individual at kadalasan mas yung senatorial race or yung mga kontrobersya sa local, sa mayoral or gubernatorial races, yung mas natututukan po natin. Mahalaga itong mga impormasyong ito, pero yung party list, tama ka, dapat talaga tinututukan yan. Siguro, Sir Ted, just a few remarks lang tungkol sa sinabi mo na less than 2% yung nakukuha ng maraming mga party list group kasi ito ay batay dun sa, alam mo na rin ito, sa desisyon ng Korte Suprema na baguhin yung formula. Pero gusto ko lang sanang iklaro na mas fundamental na usapin dito yung paggamit o yung pag-hijack ng party list group ng iba't ibang mga interest group including the political clans and big businesses. Kasi on one part, yung 63, ulitin natin 63 na party list seats, maganda sana na ma-maximize yan. Kasi dati, nung stricto tayo sa 2%, hindi napupuno yung required na number, yung 20% of total seats sa House of Representatives. Maganda na ngayon napupuno natin. Kaya lang, Ted, ang tanong, okay, napupuno mo nga yung 63 seats, kahit na less than 2% lang yung nakukuha, pero kung sino-sino na lang yung nailalagay diyan. Yun yung problema. Pwede bang magbanggit ng isang particular na party list group? Kasi yung Tingog party list na alam naman natin na sa kasalukuyan asawa ng House Speaker yung nag-o-occupy ngayon. Ngayon, ang nangyari, yung first nominee nila, anak nung House Speaker. Tapos, strangely enough, yung kasalukuyan na party list representative na asawa ng House Speaker nasa lower rank. Yung wala siya dun sa top 3 na na party list representative. So kumbaga yung ganong klaseng dynamic parati pa ring nangyayari ngayon. So apparently yung asawa pinalitan ng anak. So ayaw natin ng ganong klaseng sitwasyon na may political dynasty ka na and what makes matters worse, parang yung upuan basta-basta mo na lang na ibinibigay kung kani-kanino at kung kamag-anak ka, mas malaki ang tsansa mo na maging party list nominee, assuming na makakuha ng kahit isang upuan yung party list group na ito. Ganon kalala yung sitwasyon ngayon. Oo. Sa totoo lang talaga, Dan, mas lumala at palala ng palala. Opo, tama po yun, palala ng palala. And in fact, ako, sana pagbigyan ako ng mga kasama ko sa Kontradaya, nangako ako na hindi ako magbibigay ng ng figure sa kasalukuyan, pero kung dati po at least 70% yung magiging yung na-flag namin, malamang kesa sa hindi baka mahigit pa. Ayokong i-preempt yung magiging sitwasyon, pero ganun kalala talaga yung sitwasyon ngayon, Ted at DJ Chacha. Sige po. So, Sir Dan, we will not preempt your study, pero anong mga ngayong buwan na ito, posibleng lumabas ba itong inyong pag-aaral? Kasi nga, kami katuwang ninyo. Ako'y magbabato-bato sa langit dito, ha? Pasensya na po sa lahat ng ating mga kaibigan o mga kakilala o anuman pong dahil sa totoo naman sinasabi po ni Sir Dan, at mawalang galang lang po nga sa inyo, 'di ba? Oo. Talaga pong kinumander na ito pong party list system Pati itong party list system nga po gusto niya pa talagang kamkamin. Yan ang katotohanan. Kailan kayo maglalabas, Dan, ng inyong informasyon? Wala pa pong nakaset na date, pero ang target po talaga ay within this month. At salamat pala, Sir Ted, sa pangungulit mo. Napupush talaga yung mga volunteer namin at saka yung mga nagdo-double check para tapusin na talaga ito. Maganda po yung ganyang klaseng pangungulit para po gampanan ng mas maaga ng sigurado yung amin pong trabaho. Salamat.
Sige, so salamat na marami, Professor. May tanong ka ba siya? O antabi din tayo sa kanilang resulta. Pero ano man po ang maaari niyo pong itulong din para po sa grupo po nila Sir Danny, maaari po kayo magmensahe po sa amin. Kami po tutulay din para po makakonect po kayo sa grupo po nila Sir Danny. Nakababahala po yung binigay niyang datos. Wala pa exactly figure, pero last kasi nakausap natin siya, that was 2022, 70% nabanggit niya kanina, dun sa total ng party list nominee sa tumakbo nun, ang yun nga, whether part yan ng political dynasty, political clans, big businesses, ngayon daw po, more than 70%. More than pa. 75%. My gosh. Nagawa na rin po natin to ng ilang pong episode sa ating pong Think About It at malamang po muli ho tayong gagawa ng episode po tungkol dito. This is a broken system, no? Ito hong ating party list system na ito at mukha pong hindi natin natatanaw ang solusyon dito in the near future. Basically po, dapat maging specific yung batas eh. Dahil po doon sa mga butas sa batas, nagkaroon po ng legal na mga lusot dito po sa party list. Ako yung magpapasintabi ulit doon po sa mga gusto hong maglingkod sa bayan. Wala ho namang question yun, no? Kasi gusto ko wala namang monopolya sa mga gustong maglingkod sa bayan. Yun ho bang ikaw namimigay ng ayuda sa iyong distrito o lugar? O yung bang meron kang opisina na pinipilahan ng kung sino man at binibigyan mo ng mga sulat na iyan o anuman pong mga itinutulong mo, di ba? Lingkod yun, paglilingkod yun, fine. Pero higit doon, ano pa ang ginagawa mo, di ba? Kaya nga sabi ko, uulitin ko, ewan ko lang po kung papayag nga itong ating, kasi ako sa amin dito, nung last eleksyon sa pangpanguluhan, yun talaga binigyan po namin ng space para po sa pag-guest ng kandidato. At kami nag-imbita ng kandidato, may mga pumayag, may mga hindi, di ba? Pero this election, ano pa purpose? Kung bibigyan mo sila ng plataforma, para saan? Para sa pagbabalat kayo? With all due respect, kasi kanya-kanya ho naman po ng format yan at panuntunan yan eh. Kasi sabi ko nga, dito po, party list, halimbawa, gawa tayo ng election segment. O sige, sa lahat ng tumatakbo sa party list, gagas namin kayo dito. Pero wala kayong control sa katanungan namin. Kasi ang unang tanong ko sa inyo, ano ba business interest mo at ng iyong pamilya? Yun ang first. Para namang yan, Ted? Para namang walang presumption of regularity. Para namang pinagdududahan mo ang lahat. Palagay ko. Dapat sa panahong ito, tanggalin na po natin yung presumption of regularity. Kasi irregular na po ito eh. Hindi ba? Ang unang katanungan mo dito, ano ba interest ng pamilya mo? Di ba? Ano ba interest ng pamilya mo? Yung business interest, yun ang unang-unang katanungan. Diba? Pati ho sa mga gustong maging senador. Yun ang unang-unang katanungan din. Anong plataforma Hello? Puro pagbabalat kayo po yan. Puro pangako po yan. Ang unang tanong natin, ano ba ang business interest mo? Ano ba ang sitwasyon mong pinansyal ngayon? Ayoko na pong balikan po yung ating komentaryo po kahapon. But basically po mga kapatid, sa isyong ito, kaya nangyayari ito dahil hinahayaan natin na yung sistemang maganda babuyin at patuloy pong binababoy dahil nga din sa parabagang tahimik lang tayo at wala tayo mismong pagbabago sa ating pong mga sarili bilang mga botante. Ibigay na po natin yun. Paano pa ang Supreme Court na maari mong dulugan na naman ng panibagong kaso? Diba sa isyong ito ho ng party list, sino pa ho mapupunta doon para maghain po ng panibagong kaso? Ang grupong bayan na naman. Bayan o bayan muna. Na pinupulaan po dahil daw ho mga kaliwa. Sa totoo lang, ako iboboto ko bayan muna. With all due respect sa inyong lahat. Kasi palagay ko, sila ang nakapagbibigay sa akin ng serbisyo. Oo, ini-endorso ko. Ako personal. Kasi sa akin, sila may pakinabang sa bayan. Ang bayan may pakinabang po sa kanila. Kasi sila ho ng mga masigasig lang eh. Sino iboboto mo na party list group? Diba? Ba't mo iboboto sila? Diba? Kasi nadala ka sa patalastas. Sadala ka sa mga anyo ng mga plastic.
Hindi ba? Nako. True FM po tayo dito. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi po ba? Magpakatotoo po tayo dito. Nung isang araw, napadpad ako ng Norte. One time lang ho, ako'y napababa din kaagad. Kasi sa tawag ng pamangking konduktor. Meron ako nakadaopang palad. Dalawa silang magtatay na parehong pastor. Yung isa 75 years old, makisig at saka maganda lalaki yung kanyang anak na isa din pong pastor, no? They have a church at sila din po naman ay may hanap buhay. No, kumbaga public service nila yung pagpapastor nila doon sa kanilang simbahan. So nakilala ko sila, nakasama ko sila ng ilang oras. So napag-usapan namin, nalaman nila na ako'y etc. So napag-usapan namin ang politika at problema ng bayan. So sinasabi ho, sabi ko, tingin ko pastor, parang mahirap na ho tayong makabangon dito sa kinasadlakan ng bayan natin. Huwag kang mapagod, huwag kang etc. Diba? Alam mo yung mga nasa Biblia, mga sinaunang panahon, yung mga nakipaglaban, etc. May binanggit siya, meron daw siyang kakilala na ano din, no? Nasa pareho po nilang kumbaga vocation. Kausap ko si ganito, meron kaming pinag-uusapan na tungkol dito sa bayan, etc. Tinanong ko siya, opo. Di ho ba may party list yan sila? Oo nga. Opo. Yung kausap nyo na yan, di ba may party list? Ano ho ang ibig sabihin ng party list nila? Yung mga letra ng party list nila. Isip-isip yung nakatatandang pastor. Okay. Di ba may word na, sa korupsyon? Oo nga, Tanungin niyo po siya pag nagkita kayo. Ano ang ginawa niya sa pagsugpo sa korupsyon, particularly sa Kongreso? FM. Napaisip yung matandang pastor. Oo nga, Change topic tayo.